naman pong dating university professor, ang ating pong constitutional law expert, ang ating pong political analyst, para malaman po natin ito pong mga legalidad, yung mismo pag-aresto ng nasabi pong Amerika dito kay Venezuelan President Maduro. At ngayon po ay iniharap po dyan mismo sa may korte sa New York at siya po ay nag-plead ng not guilty. Ano kaya ang maaaring mangyari dito? Ating alamin yan sa pong kababayan na si Attorney Joseph Emmanuel Serra. Magandang umaga po sa inyo, Attorney, at Happy New Year po. Happy New Year, Bombo Frami. Morning. Yes po. Attorney, unang-una, ano na po ba ang maaring mangyari? Hinggil nga po dito kay dating President Maduro dyan mismo sa New York, at makakabalik pa ba siya dyan mismo sa Venezuela? Attorney? Hindi na siya makakabalik siguro kasi yung pagdakip sa kanya is by reason of a criminal case na na-file sa kanya sa New York na naging basihan kung bakit siya inaresto ng Amerika sa Venezuela at dinakip siya doon at dinala sa New York. Maraming nagsasabi na illegal yung ginawa nila, pero ginawa ng United States parang gunboat diplomacy. At hindi ito yung sinaunang ginawa ng Amerika. Merong, if you remember before, si Manuel Antonio Noriega Panama? Sa Panama, na inaresto siya at dinala sa Florida noon at nakulong siya. Almost 20 years na nakulong siya. Dinala sa France dahil kinasuhan, may kaso siya din doon, at dinala sa Panama dahil kinasuhan din siya doon. Pero doon siya namatay sa Panama ilang buwan pagkatapos siyang dinala doon. And meron pa tayong Saddam Hussein na nangyari po na kinuha din po ng Amerika, Attorney. Saddam Hussein sa Iraq? Yes. At least may semblance doon na ang yung courts, hinatulan siya, Iraqi courts. At hindi siya, he was not the subject of a rendition. Doon pa siya sa Iraq. He was tried there in Iraq. And then, nung hinatulan siya ng kamatayan, doon din siya in-execute. Saddam Hussein. Attorney, meron pong binabanggit pong si US President Trump na Monroe Doctrine, na which is, na parang yan po ang binanggit po niya sa kanya pong press conference, na do you think po na yan po ang isa rin po sa basihan, at kasi nagiging president po ito ngayon na attorney sa mga leader, baka mangyari din po yan ginawa ng Amerika pala, di pwede pong gawin din po ng ibang bansa, lalo po yung mga malalakas po, makapangyari pong bansa po sa mga malit na bansa, attorney. Hindi na applicable yun kasi ngayon kasi supposedly dahil parte ng Amerika yung Venezuela, South America siya, at nasa sphere of influence yun ng United States nung siya'y naging very powerful. Kaya i-consider na parang mga vassals itong mga to. Kaya mapapansin mo, noon, yung Cuba, nasa sphere of influence yun ng Amerika. Pero pumasok si Fidel Castro. Yung mga ibang, if you remember, Granada also, nung it was in danger of being a communist country, pinasok ni Reagan yun para hindi matuloy yung pagiging communist country yun. Parang there is this, sinasabi nila na imperialist yung United States. Pero tingnan mo yung bago ito pumunta sa Venezuela, ang United States military, may mga naririnig tayo na pinasasabog yung mga boats na supposedly carrying drugs. Yes. At may mga tao doon na nakasurvive, may second strike pa para talagang magiging totally destroyed yung boat at pati yung mga tao doon mamamatay. Yung pretext na sinasabi ay yung Venezuela has become a transshipment point of drugs papuntang Amerika. At saka si Nicolas Maduro, presidente na inaresto, ay kasabwat doon sa mga cartel
na nagfa-facilitate na ang Venezuela ay naging transshipment point. Pareho din doon sa Panama. Pero kung tutuusin mo, titignan mo na yung Mexico mismo ang mas malaking problema dahil yung drugs ay dinadala mismo galing yung drugs sa Colombia halimbawa sa Mexico at saka sa United States. Pero inuna pa yung Venezuela. Ngayon, si Nicolas Maduro is not an angel. No? Hindi siya anghel. Hindi na nga siya nanalo na presidente sa last elections. Nagiging mabagsik din siya na diktador. Yung oil infrastructure